Hello economies! Kami ang ika-4 na grupo at ako si Jean Natalie Emreyes, ang facilitator ng ika-4 na grupo. At kami ang maghahatid at magpapalawak ng inyong kaalaman patungkol sa economics o ang ating ekonomiya. Ano pa ang hinihintay nyo? Halina't kami samahan sa pagtukoy sa ating ekonomiya. Ano nga ba ang economics? Para sa inyong kaalaman, ang economics ay isang agham panlipunan na may layuning pag-aralan ng pagkilos, pagsisikap ng tao at ang paraan ng paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang salitang economics ay nagmula sa salitang Griego na ekonomya na ang ibig sabihin ay pamamahala ng sambahayan. Sa economics ay may 4 tayong konsepto. Ito ang trade-off, opportunity cost, incentive, at marginalism or marginal thinking. Ang mga ito ay matutuklasan nyo at mapapalawak ang kaisipan nyo sa mga eksplanasyon na ibabahagi ng aking mga miyembro at magbibigay sila ng iba't ibang halimbawa nito at kung paano ito isinasabuhay. Ang aking ibabahaging konsepto ngayon ay ang trade-off at ang marginalism. Mauuna na tayo sa trade-off. Ang trade-off ay isang konsepto sa economics na nagpapakita kung paano pumili ng desisyon ng tao. Ito ang pagpili o ang pagsasakripisyo ng isang bagay. Sinusubukan dito ang talino sa pagpili ng isang bagay. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng trade-off. Pagtulog ng maaga o pagpupuyat. Ano nga ba ang dapat kong piliin? Pagtulog ng maaga o ang pagpupuyat? Pipiliin ko ang pagtulog ng maaga upang magkaroon ako ng sapat na lakas na mag-aral kinabukasan at maiwasan ang pagkaantok sa klase. At para mabigyan ng aking katawan ng sapat na enerhiya, paglabas ng bahay o manatili sa bahay. Ano nga ba dapat ang piliin ko? Manatili sa bahay o lumabas ng bahay? Ang pipiliin ko ay manatili sa bahay para na rin makapaglinis at makatulong sa gawaing bahay. Ngayon, alam niyo na kung ano ang trade-off. Dumako naman tayo sa pangalawang konseptong aking ibabahagi, ang marginalism or marginal thinking. Ang marginalism, ito ay ang konsepto na dapat pinag-iisipan mo muna ang isang bagay kung ito ba ay nakakabuti o hindi sa nakakarami. Ito ang paraan ng pagdedesisyon na kung saan nag-iisip ka muna bago ka magdesisyon. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng marginalism. Inaya ako ng aking kapatid na maglaro ng mobile games. Bago ako pumayag, pinag-isipan ko muna kung may mga takdang aralin ba akong gagawin. Inalukan ako ng soft drinks ng aking kaibigan. Bago ako pumayag, pinag-isipan ko muna kung may maganda o masamang epekto ba to sa ating kalusugan. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Napakahalaga ng dalawang konseptong ito dahil dito natutukoy kung paano tayo pumipili ng desisyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At dito nalalaman kung ang mga desisyon na ginagawa natin ay nakakabuti sa lahat. Nasusubukan dito ang matalinong pag-iisip mo tungkol sa nangyayari sa iyong kapaligiran. At dito matututo tayong pahalagahan ang mga benepisyo na ating nakukuha. Makabayang araw sa inyo mga economies! Ako po si Zoe at sa araw na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo ang dalawang konsepto ng economics. Ito ay ang marginal thinking o marginalism at incentives. Tatalakayin natin ang kahalagan nito at kung paano ito nakasaad sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Marginalism o marginal thinking. Ito ay ang pagsuri sa isang individual sa karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha sa gagawing desisyon. Gusto mo pa sana humiga, pero naisip mo na marami ka pa palang kailangan na gawin. Kaya ikaw ay nag-isip ng iyong gagawin na desisyon. Isip mo na gawin ang mga assignments mo para maiwasan ng cramping at para rin ito sa pag-aaral. Sa akin nagbubuti ng iyong pag-aaral.
Chinat ka ng iyong kaibigan, inaaya ka niya sa isang gala. Ngunit, naalala mo na marami ka pa palang hugasin na kailangan gawin. Kaya, pinag-isipan mo na muna kung ano ang dapat mong gawin. Napagplanuhan mo na maghugas muna para maiwasan na magalit ang nanay mo sa iyo. May nakita kang magandang damit sa Lazada. Pero, bago ka nung bumili, ay tinignan mo na muna ang reviews. Ito daw ay hindi maganda. Kaya pinag-isipan mo na muna kung bibilin mo or hindi. Napag-isipan mo na wag na lang. Ang mga iyon ay halimbawa ng marginal thinking o marginalism dahil inisipan niya muna ang maaaring maging resulta kung gagawin niya ang isang bagay o yung isa. Incentives. Ito ay isang bagay na inaalok sa iyo upang magpursige kang makamit ang isang bagay. Napag-isipan kong maglinis ng bahay para bigyan ako ng pera ng aking mga magulang. Mag-aaral ako ngayon sa bahay para pasado ako sa exam at makapag with honors para mabigyan ako ng pasalubong. Napadaan ako sa hugasan at naisip kong maghugas para payagan ako ni Mama gumala bukas. Iyon ay mga halimbawa ng incentives dahil siya ay na-inspire para gawin yung isang bagay dahil alam niya na meron itong kapalit. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kung nasaan ka man ay dapat natin gamitin ito. Sa marginal thinking ay para maiwasan ang kakulangan sa pera, pagkain at iba pa. Sa incentives naman ay para malaman kung bakit mo kailangan gawin ang isang bagay. Dahil sa mga ito, makakapag-desisyon at pili ng wasto at maayos. Maraming salamat sa pakikinig at sana may natutunan kayo dito sa mga ipinaliwanag ko mga konsepto. Dumako naman tayo kay Ruel para ibahagi niya ang kanyang konsepto. Hello Economists! Ako si Ruel Inigo Pimarciano at sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang konsepto sa economics, trade-off at marginal thinking. Tignan natin kung paano natin ito magagamit at kung paano ito nakakatulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Marginal thinking. Ang marginal thinking ay ang pagdedesisyon batay sa dagdag na benepisyo o gastos ng isang maliit na pagtaas o pagbabawas. Sa madaling salita, gumagalaw o nagdedesisyon ng tao batay sa benepisyo niyang makukuha o ang pagpili ng desisyon na nakakabuti para sa lahat. At pag-iisip ng iyong gagawin, kung ito ba ay makakabuti ba o hindi. Kapag magdedesisyon ako kung mag-aaral pa ba ako o hindi, tinitingnan ko kung ang dagdag na oras ng pag-aaral ay makakatulong sa aking pag-unawa sa leksyon kumpara sa oras na magpapahinga ako. Kung mas malaki ang benepisyo ng dagdag ng kaalaman kaysa sa pahinga, pinipili kong mag-aral. Kung magdedesisyon ako kung maglilinis ng kwarto o manonood ng TV, tinitingnan ko kung ang paglinis ay magbibigay sa akin ng mas komportableng kwarto at mas magandang pakiramdam. Kung mas magiging sulit ang oras na iyon kaysa sa panonood ng TV, pinipili kong maglinis. Ang trade-off ay ang pagpili kung aling bagay ang gagawin mo, habang isinasakripisyo mo ang iba pang mga bagay para sa ikakabuti natin.
Ang ipinapakita ng trade-off ang kahalagahan kung paano tayo pumili at magsakripisyo ng isang bagay. Kumbaga ito ang nagpapakita ng matalinong pagpili. Halimbawa, pag-aaral o pagtulog. Gusto mo bang mag-aral o matulog para makapagpahinga? Pinili ko ang pag-aaral dahil sa tingin ko, ang dagdag na kaalaman ay magbibigay sa akin ng mas malaking benepisyo kaysa sa dagdag ng oras ng pagtulog. Paglinis ng kwarto o pagnood ng TV. Gusto mo bang linisin ng iyong kwarto o magpahinga at manood ng TV? Pinili ko ang paglinis ng kwarto dahil sa tingin ko, magiging mas komportable ang aking kapaligiran at mas makakapagpahinga ako sa isang malinis na kwarto. Ang kahalagahan ng mga dalawang konseptong ito. Ang konsepto ng trade-off at marginal thinking ay tumutulong sa atin na gumawa ng matalinong desisyon sa ating araw-araw pamumuhay. Tinuturuan tayong timbangin ang benepisyo at gastos ng bawat option para makuha ang pinakamagandang resulta. Ipinapakita ng dalawang konseptong ito kung paano tayo magdedesisyon ng tama batay sa ating nasasakupan at nalalaman. At tinuturuan tayo kung paano mag-isip ng tama kung ito ba ikakabuti natin. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Ngayon, dumako tayo kay Shin para ibahagi ang kanyang talakayan o nalalaman. Maraming salamat po. Hello Economics! Ako si Shin at sa vlog na ito, dadalhin natin ang economics sa ating mga tahanan. Tutuklasin natin ang dalawang mahalagang konsepto, trade-off at opportunity cost at kung paano sila naglalaro sa ating pang-araw-araw na buhay sa bahay. Trade-off. Ito ay tumutukoy sa pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay para sa ating nasasakupan. Sa bahay, lagi tayong nakakaharap sa sitwasyon kung saan kailangan natin pumili ng isang bagay at tanggihan ang iba. Halimbawa, pagluto versus paglinis. Pinili ko ang paglinis para makatulong ako sa aking nanay. Pananood ng TV versus paglalaro. Paglalaro ang aking pinili para makipagbanding sa aking pinsan. Pagtulog versus paggawa ng takdang aralin. Ang aking pinili ang paggawa ng takdang aralin para may maipasa ako. opportunity cost. Ang opportunity cost ay tinatawag na best alternative. Ito ang opsyon na hindi mo pinili na pwede mong gawin kung hindi pwede ang una mong pinili. Dahil wala pa ang aking mga magulang, naisipan ko na lamang na maglinis ng aming bahay para mawala na din ang mga kalat. Dahil tapos na ako sa lahat ng aking takdang aralin, naisipan namin ng pinsan ko na manood na lang. Dahil tapos nang maglaba ang mama ko, naisipan kong itupi na lang ito. Sa ating mga tahanan, patuloy tayong nakakaharap sa trade-off at opportunity cost. Ang konseptong ito ay makakatulong sa atin na mas maging matalino, mas mahusay at mas masaya sa pang-araw-araw nating buhay at makapamili ng desisyon na makakabuti sa atin. Sana may natutunan kayo sa akin kung paano isabuhay ang konseptong ito. Dumako naman tayo kay Dean para ibahagi ang kanyang nilalaman. Incentives and marginal thinking sa pang-araw-araw. Hello mga economics, ako si Dean at sa vlog nito ating dadalhin ng economics sa ating mga tahanan. Tutuklasin natin ang dalawang mahalagang konsepto, incentives and marginal thinking, at kung paano sila naglalaro sa ating pang-araw-araw na buhay sa bahay. Incentives. Ito ay tumutukoy sa mga insentibo na naguudyog o natutulak sa atin na gumagawa ng isang aksyon o desisyon na mga kaugnayan sa ekonomiya. Sa pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nakahaharap ng mga sitwasyon kung saan kailangan nating pumili ng gagawin batay sa mga benepisyong pang-ekonomiya na maaari nating magkuha. Halimbawa, paglilinis ng bahay versus pagpapaliban ng gawain. Pinili kong linisin ang bahay ngayon dahil alam kong makakauha ako ng reward mula sa aking mga magulang sa labas bilang insentibo sa aking pagsisikap. Pagtitipid ng kuryente versus pagkonsumo ng marami. Pinili kong magpatay ng mga appliances na hindi ginagamit upang makatipid sa kuryente at makakuha ng discount incentive mula sa electric company. Marginal thinking. Ang marginal thinking ay tumutukoy sa pagsusuri sa pagkaglagang benepisyo at gastos ng isang desisyon sa halip na tignan ang kabuuang benepisyo o kabuuang gastos. Tinitignan natin kung ano ang karagdagang makuha natin o kung ano ang karagdagang gastos ang ating harapan sa bawat desisyon. Halimbawa,
Pagpaluluto ng sariling pagkain versus pag-order ng pagkain. Kapag pagod sa trabaho, gumagamit ako ng marginal thinking o sa pagdedesisyon kung magluluto o mag-order ng pagkain. Kung ang pag-order ng pagkain mas magbibigay ng convenience at makatitipid sa oras kumpara sa gastos ng pagkain, maaaring mas pipiliin kong mag-order. Ngunit kung mas makatitipid ako sa pagluluto, pipiliin ko ito upang masulit ang aking pera. Pag-ayos ng maliit na sirang bagay sa bahay versus pagpaayos sa professional. Kung may maliit na sirang appliance sa bahay, gamit ang marginal thinking, maaaring pag-isipan kung magagawa ko itong ayusin ng mag-isa o maghahanap ng professional. Kung ang gastos at oras sa pag-ayos nito ay mas mali kaysa sa pagbabayad ng professional, mas mainam na gawin ko ito mismo, ngunit kung masyadong matatrabaho o technical, tatawag ako ng eksperto. Talagang nakatulong. Sa ating mga tahanan, patuloy tayong nakaharap ng mga incentives at marginal thinking. Ang pag-unawa sa mga konseptong ito ay nakakatulong sa atin na maging mas matalino, mas mahusay at mas maya sa ating pang-araw-araw na buhay at makapili ng desisyon na makakabuti sa atin. Sana ay may natutunan kayo sa akin kung paano sa buhay ang mga konseptong ito. Dumako naman tayo kay Mark Gab para ibahagi ang kanyang nalalaman. Hello mga economies! Magandang araw! Ako si Razon, Princess Eunice M. Handa na ba kayo makinig sa ibabahagi ko sa inyo ngayong araw? Kung handa na, simulan na natin. Tara, tuklasin natin ang kahalagahan ng dalawang konsepto ng economics, ang trade-off at opportunity cost. Ang trade-off ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan kinakailangan mo isakripisyo ang isang bagay para makamit ang ibang bagay. Pang-una, paghuhugas ng pinggan versus pagwawalis. Pinili ko maghugas ng pinggan para wala nang maduming pinggan pagdating ni nanay. Pangalawa, magdilig ng halaman versus paglilinis ng bahay. Pinili ko magdilig ng halaman para maiwasan ang pagkatuyo ng mga ito. Pangatlo, paglalaro ng video games versus pagtulong sa pagluluto. Pinili ko na tulungan na lamang si tita sa pagluluto para mabilis siyang matapos. Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng alternatibong nawala o isinakripisyo kapag pinili ang isang particular na desisyon ng aksyon. Pang-una, dahil walang hugasin sa lababo, naisipan ko na lang na magwalis sa aming bahay dahil madumi. Pangalawa, dahil nadiligan na ni nanay ang aming halaman, naisipan ko na lang na maglinis ng buong bahay para mabawasan ang kalat. Pangatlo, dahil tapos na magluto ang aking tita ay naglaro na lang ako ng video games para malibang. Ang konsepto ng trade-off ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil ito ay tumutukoy sa paggawa ng mga desisyon kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawa o higit pang mga opsyon na may konti kanilang mga benepisyon at gastos. Mahalaga ang opportunity ko sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil ipapakita nito na halaga din ang sinasakripisyo mong bagay dahil ito ay pwedeng pumalit kung sakaling hindi pwede ang unang pinili. Hello economists, ako si Mark Gabriel T. Pusong at welcome sa aking vlog. Ngayon, maglalakbay tayo sa mundo ng economics at tatalakayin natin ang dalawang napakalagang konsepto, trade-off at opportunity cost. Tatalakayin natin kung paano natin mga konseptong ito para makagawa ng mas matalinong desisyon at paano ito nakakatulong sa pagbababuti ng ating pamumuhay. Trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili kung alin bagay ang gagawin mo habang isinasakripisyo mo ang iba pang mga bagay para sa ikakabuti ng iyong desisyon. Ipinapakita ng trade-off kung paano tayo pumili at nagsasakripisyo ng bagay para makamit ang mas mahalagang layunin. Mga halimbawa nito, una, oras para sa pag-aaral o oras para sa kasiyahan. Nagdesisyon kong mag-aral ng mas mahabang oras para sa isang pagsusulit dahil mas mahalaga sa akin na makapasa at makakuha ng mataas na grado
kaysa sa oras ng kasiyahan dahil mas mabuti iyon. Pangalawa, opportunity cost. Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Sa madaling salita, ito ang bagay na isinasakripisyo para makamit ang mas malagang option. Bawa ng opportunity cost. Una, dahil nagdesisyon akong mag-aral ng mas mahaba, ang opportunity cost o isasakripisyo ko ang oras na sana ay ginugol ko sa mga bagay na nagpapasaya sa akin, tulad ng pagkakaroon ng bonding time kasama ang pamilya o mga barkada, o ang oras na pwede kong gamitin para magpahinga at mag-recharge. Kahalagan o paano ito nakakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Patuloy tayo sa pagharap ng trade-off at opportunity cost. Ang mga konseptong ito ay nakakatulong sa atin kung paano magdesisyon ng tama at para maging matalinong tao. Diyan nagtatapos ang vlog na ito. Sana may natutunan kayo patungkol sa konsepto ng economics at paano nakakatulong ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat sa panonood.